Tuloy-tuloy ang Philippine Navy sa pagbabantay sa West Philippine Sea kahit na mataan doon ang 251 Chinese vessels, pinakamarami mula nung magsimula ang monitoring ng AFP. Tinawag din ng Navy na unprofessional ang ginawa ng Chinese helicopter na dinikitan ng eroplano ng BFAR sa Panatag Shoal. Saksi si Chino Gaston. You are endangering the safety of our crew. Sang-ayon ng Philippine Navy, delikado ang ginawa ng helicopter ng China noong buntutan at dikitan nito ang eroplano ng BFAR na nagmamaritime patrol sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They are unsafe maneuvers. They are uncalled for, unprofessional. We leave it up to the BFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like this have no place in the aviation industry. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, 12 Chinese ship ang namataan sa Bajo de Masinloc. Pero mas marami pa sa Ayungin Shoal kung saan sumadsad ang BRP Sierra Madre. 72 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal sa kabuuan. Mula sa dating 7 Chinese militia vessels doon, umabot na ito sa 62. Yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, mataas naman ang moral nila. Sanay na sa mga numbers sa paligid nila and they are happy to perform their mandate. Pero mas marami pa ang namataan sa Escoda Shoal kung saan napilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. 16 na China Coast Guard at 55 Chinese militia vessels ang nagbabantay. Ang Chinese Navy warships naging 11 mula sa dating 4 lang. Sa kabuuan, mula September 17 hanggang 23, 251 Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang magsimula ang monitoring ng Philippine Navy. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Pero hindi raw ito nangangahulugang kontrolado na ng China ang Escoda Shoal. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Patuloy rin ang pagpapalakas sa militar ng Pilipinas. Dumating kanina ang 2 fast attack interdiction craft mula Israel na kayang magpakawala ng missiles. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Sa Quad Leaders meeting sa Amerika, kasama ang mga leader ng Japan, India at Australia, nabanggit ni US President Joe Biden ang issue sa South China Sea. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. And it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, dapat itigil na ng Amerika ang paggamit umano nito sa ibang bansa para kontrahin ang China. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.